sumasabog China sa warned the US bomba on Thursday ng to halt arms pagkainit ng sales to sitwasyon Taiwan amid sa pagitan ng escalating China tensions between the at two United States superpowers. ngayon. Dahil kamakailan lamang na pagdesisyonan ng United States of America na palakasin ang Taiwan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga armas ng United States sa lugar ng Taiwan upang ihanda ang Taiwan sa isang posibleng bakbakan ng China at ng allies. Ngunit ito'y natutugan ng China at ito ang nangyari. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. 3个联合公报的规定，停止向台湾出售武器，停止制造新的台海局势紧张因素。 Tinututulan ng Beijing ang $75 million na posibleng pagbebenta ng armas ng United States sa Taiwan. Itinuturing itong hakbang na magiging sagabal sa soberanya at interes sa seguridad ng China. Ang pagbebenta ng armas ng United States sa rehiyon ng Taiwan ng China ay lubos na nilalabag ang prinsipyo ng One China at isa sa tatlong communique ng China at US. Partikular na ang communique ng Agosto 17, 1982 ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. Sa isang karaniwang briefing sa balita sa Beijing noong Huwebes, idinagdag niya na ang gayong mga pagbebenta ay nilalabag ang soberanya at interes sa seguridad ng China at nagdudulot ng pinsala sa relasyon ng China at United States at kapayapaan at kahusayan sa kabila ng Taiwan Strait. Iniulat na inaprubahan ng US State Department ang posibleng pagbebenta ng Advanced Tactical Data Link System upgrade planning sa Taiwan. Inudyukan ng opisyal ng China ang United States na seryosong sumunod sa prinsipyo ng One China at sa mga stipulation ng tatlong communique ng China at US. Palaging marin itong tinututulan ng China. Hinihimok namin ang United States na itigil ang pagbebenta ng armas sa Taiwan at ng nakikipag-ugnayan sa militar sa Taiwan at itigil ang paglikha ng mga faktor na maaring magdulot ng tensyon sa Taiwan Strait, dagdag pa niya. Sinabi pa ng mga tagapagsalita na ang China ay gagawa ng malakas at matibay na mga hakbang upang maring ipagtanggol ang kanyang soberanya at territorial na integridad. Tungkol sa isang tanong hinggil sa mga komento ng mga mambabatas ng United States na bumibisita na mananatiling sumusuporta ang Washington sa Taiwan, hindi alintana ng Beijing ang interbensyon ng United States sa mga usapin ng Taiwan sa anumang anyo o sa anumang dahilan. Ang Taiwan ay isang di maiiwasang bahagi ng teritoryo ng China. Tinututulan ng China ang anumang anyo ng opisyal na interaksyon sa pagitan ng United States at mga otoridad ng Taiwan at tinatanggihan ang interbensyon ng United States sa mga usapin ng Taiwan sa anumang anyo o sa anumang dahilan, dagdag pa niya. Sinabi niya na inuudyukan ang United States na maging maingat sa kakaibang komplikasyon at kahalagahan ng issue ng Taiwan. Itigil ang opisyal na pagkikipag-ugnayan sa Taiwan at itigil ang pagpapadala ng anumang maling senyales sa puwersa ng separasyon para sa kalayaan ng Taiwan. Oo mga kaibigan, tumitindi ang mga tensyon sa iba't ibang dako ng mundo, lalong higit sa panahon natin ngayon dito mismo sa ating rehiyon. Naway ipanalangin natin na hindi ito lumala. Ngunit ito ang binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Ika pa sa Mateo 24 verse 21-22. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Kaibigan, ang ating panahon ay maikli na lamang dahil nais ng ating Panginoon na hindi na tayo makakaranas na matindi pang kapighatian na nakikita nating magbubunga
ng mas matinding dilubyo ng buhay sa hinaharap. Kaibigan, ito na ang panahon na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Ialay natin ang ating buong puso sa Kanya. Ngayon na, tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, na ang aming panahon ay hindi na po ganun kaligtas. Tulungan kami, Panginoon, na sa panahon po namin ngayon ay ito na po ang tamang panahon na ibigay ang aming buong puso sa inyo. Alagaan, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan kami, Panginoon, ng pag-asa sa hinaharap na bagaman ito ay nagiging hindi maganda, nagiging mas maliwanag po, Panginoon, ang aming future dahil sa inyo pong mga pangako. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. At patawarin nawa kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.